Serbisyong dekalidad sa QC. Mas tumibay ang relasyon ng QC at New Zealand matapos lumagda sa partnership sina Mayor Joy Belmonte, NZ Plant, and Food Research Limited CEO Mike Piper. Sinaksihan nito ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Nakasaad sa kasunduan ng pagtatayo ng cold chain facility sa mga public market sa lungsod, kung saan bubuo rin ng City Markets Food Safety and Post-Harvest Guidelines para sa mga market vendor at wholesaler. Ang programa ay bahagi ng pagsisikap ng lungsod na palakasin ang seguridad sa pagkain at mabawasan ang pag-aksaya nito. Nagpulong ang City Planning and Development Council kasama si Mayor Belmonte para sa report ng mga programa na layong maging mas maganda, maayos at eco-friendly ang lungsod. Pagbati sa mga nagwagi sa ginanap na Local Information Technology Challenge for Children with Disabilities. Kabilang sa mga lumahok sa kompetisyon ang mga mag-aaral mula grade 7 to 12 sa pangunguna ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office. Tinalakay ni Hui Yung, Head of Implementation for Southeast Asia at C40 Cities Climate Action Implementation Team, kay Mayor Joy Belmonte ang gaganaping Regional Academy sa lungsod ngayong taon. Layo ng programa ang iba-ibang learning sessions para sa mga alkalde at delegado mula sa mga lungsod sa Southeast Asia, Africa at Latin America. Dinulog ng lokal na pamahalaan ang mga katanungan at suhestyon sa ginanap na public consultation para sa ipapanukalang Enhanced Incentives Code ng lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga stakeholder mula sa medium at large enterprises na pangunahing makikinabang sa ordinansa. Sinuportahan ng lokal na pamahalaan ang mga programang layong ipalaganap ang mga produktong halal sa ginanap na pagpupulong kasama si Department of Trade and Industry Halal Industry Task Force Deputy Executive Director Mr. Dimnatang Radia. Ibinida ni Councilor Eli Juan ang mga programa ng lungsod na sa women empowerment, entrepreneurship pati ang programang pangkalikasan sa ginanap na 3rd Basilan Women Executives and Legislators Convention bilang bahagi ng National Women's Month. Layo ng programa na paigtingin ang gender equality at women's leadership. Muling kinilala ang iba-ibang programa ng pamahalang lungsod sa 2nd Gender and Development Local Learning Hub Assembly na ginanap sa Sequoia Hotel, Manila Bay. Kabilang sa mga nakatanggap ng GAD LLH recognition ang mga programang Quezon City Human Milk Bank, No Woman Left Behind, Quezon City Protection Center at Quezon City Social Hygiene at Sundown Clinic. Tara na't bisitahin ang Wave of Change art installation sa QC Hall. Tampok ang isang 12 feet art exhibit na gawa sa iba-ibang plastic materials. Sinisimbolo nito ang layunin ng lungsod na maging plastic-free city. Dumalo si Mayor Joy Belmonte sa naganap na Mayora mga kababaihan sa pakikibaka sa Ateneo de Manila University. Ibinahagi ng alkalde ang kanyang personal na karanasan, kabilang na ang kahalagahan ng kababaihan bilang leader sa lokal na pamahalaan. Welcome to City Hall, Philippine Red Cross. Bukas na ang bagong 3-floor facility ng Philippine Red Cross na may command center at blood center sa Quezon City Hall. Kasunod nito ang panunumpa ng aabot sa 5,000 bagong volunteers ng Red Cross. Pinag-usapan sa pulong ni Mayor Joy at Rotary International Director Jennifer Scott at Mr. Ian Kingsley Scott ang mga programa ng lungsod tulad ng literacy and mental health initiatives. Pinasalamatan din ni Mayor Joy ang Rotary sa kanilang patuloy na suporta sa lokal na pamahalaan at sa mga programang umaayon sa prioridad at target ng lungsod. Ibinida sa pulong ng lokal na pamahalaan at ng Ortigas Center Association Incorporated ang kanilang planong mapayabong pa ang kanilang business area. Kasama rito ang layuning gawing walkable, people-friendly at sustainable ang kanilang lugar. Tara na't magbasa ng mga Filipiniana book sa QC Public Library. Nakatanggap ng iba-ibang libro ang lokal na pamahalaan mula sa cultural worker at culinary historian na si Feliz Prudente Santa Maria. Na-turnover na rin sa lokal na pamahalaan ng iba-ibang donasyong assistive devices tulad ng loot bags, wheelchairs, single and quad canes, crutches, walker, walking sticks at mga elbow crutches para sa mga Q-citizens na nangangailangan mula sa tanggapan ng Akay ni Sol Party List. Aabot naman sa 8,000 laptops ang ipinamahagi ng lokal na pamahalaan para sa mga guro ng pampublikong paaralan sa QC. Ito ay makakatulong para sa pagtuturo ng mga public school teachers sa lungsod. Bida sa Spectrum Exhibit ang mga obra, aklat at iba pang produktong gawa ng persons with autism spectrum disorder bilang paggunita sa ika-17 World Autism Spectrum Awareness Day. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa ika-112 anibersaryo ng Land Transportation Office. Tampok sa kanilang exhibit ang kasaysayan ng ahensya.
Bumisita rin si Mayor Joy sa Road Safety Interactive Center kung saan makikita ang iba-ibang learning activity na naglalayo ng ligtas na kalsada. Murang bigas sa QC. Tinatayang nasa 2,000 sako ng bigas at 39 pesos per kilo ang dumating sa City Hall hatid ng kadiwa ng Pangulo. Mayroon ding iba-ibang fresh farm produce mula sa probinsya ng Bataan. Nakatanggap din ang mga pamilya ng children with disabilities na aabot sa 500 na mga lutong masustansyang pagkain at sariwang gulay na gawa sa rescued food. Layo nito ang maiwasan ng pagsasayang ng pagkain at makasiguradong may wastong nutrisyon ang mga Q-citizen. Agarang naghatid naman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa Q-citizens na apektado ng transport strike sa pamamagitan ng libreng sakay. Dagdag pa rito, naghatid ng tulong sa pamamagitan ng e-trike ang Department of Public Order and Safety at mga barangay vehicles para sa mga apektadong residente. Bagong facility para sa QC. Opisyal nang binuksan para sa publiko ang Baysa Columbarium na may burulan, chapel at krematorium sa Baysa Cemetery. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalawak nito para mas dumami pa ang vault at mas maging komportable ang mga bibisita. Patuloy ang serbisyo para sa mga Q-citizens sa bagong tayong barangay hall sa Quirino 2C, kung saan maaaring dumulog maging ang mga kabataan sa barangay. Sa QC, bida ang kabataang atleta. Nakatanggap ng training at transportation allowance mula sa lokal na pamahalaan ng higit sa 600 na manlalaro at kanilang mga coach. Ito ay magsisilbing tulong sa kanilang mga pangangailangan bilang kalahok sa Palaro 2024 National Capital Region. Malugod na tinanggap ni Mayor Joy Belmonte ang ilang team members ng Philippine Women's Ice Hockey Team na nagkamit ng silver medal sa ginanap na 2024 IIHF Ice Hockey Women's Asia and Oceania Championship sa Bishkek, Kyrgyzstan. Congratulations, Nika! Nagkamit ng gintong medalya sa 200-meter event, bronze sa 100-meter event, at 4th place sa running long jump ang kabataang Q-citizen na si Nika sa 2024 NCR Paralympics. Kabilang si Nika sa mahigit 30 atleta mula sa iba-ibang paaralan na lumahok sa nasabing kompetisyon.